good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV. At good morning, Kuya. It's Monday morning. Start your morning right. Huwag po tayong makakalimot una sa lahat na magtagubilin, manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. In a little while, makakasama po naman natin ang ating mga kapatid sa Taytay Rizal at tayo po ay sama-samang sasaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan doon. Samantala, kung nakakapagod ang mahabang pila sa mga tanggapan po ng gobyerno, alam po ninyo, meron namang mga paraan para higit na mapabilis natin ang ating mga transaksyon at makaiwas tayo sa matagal na paghihintay. Alamin po natin dito sa ating Easy Lang Yan. Naranasan mo na ba ang halos tapos ka na sa proseso pero biglang ibinalik ang form mo dahil may mali? Isang maling letra, isang blankong bahagi o maling impormasyon lang, balik ka na naman sa umpisa. Araw-araw, maraming aplikasyon ang naantala dahil sa mali o kulang sa impormasyon sa forms. Passport man, NBI clearance, trabaho, bangko o government transactions, iisa lang ang problema. Hindi nababasa ng mabuti ang form bago sagutan. Step 1. Basahin muna ang buong form bago magsulat. Ito ang madalas na hindi ginagawa ng marami. Diretso sulat agad, tapos saka lang malalaman na may mali palang nailagay. Mas mabilis kung alam mo muna kung anong impormasyon ang hinihingi. Step 2. Gamitin ang eksaktong impormasyon na nasa dokumento mo. Kung ano ang nakasulat sa PSA birth certificate o valid ID mo, iyon ang ilagay. Iwasan ang shortcut names, aliases o palayaw. Step 3. Siguraduhing malinaw ang sulat. Kung handwritten ang form, gumamit ng malinaw at mababasang sulat kamay. Maraming aplikasyon ang nagkaroon ng problema dahil mali ang pagkakabasa sa isinulat. Step 4. Huwag mag-iwan ng blankong bahagi kung required. Kung wala talagang sagot, ilagay ang NA kung pinapayagan ng form. Mas mabuti yon kaysa magmukhang nakalimutan mong sagutan. Step 5. I-double check bago isumiti. Basahin muli ang pangalan, birthday, address, contact number at iba pang detalye. 2 minutong pagre-review ang pwedeng magligtas sa iyo sa ilang oras na abala. Secret tip. Ito ang hindi napapansin ng marami. Kapag may kasama kang photocopy ng valid ID, mas madali mong maikukumpara ang mga detalye habang nagsasagot. Mas kaunti ang posibilidad na magkamali. Bonus hacks. Magdala ng sariling ballpen. Mag-picture muna ng form bago isubmit kung pinapayagan. At magtabi ng kopya ng mga naunang application forms para may reference ka sa susunod. Kapag tama ang impormasyon sa unang pagsagot pa lang, mas mabilis ang proseso at mas kaunti ang abalang haharapin mo. I-save mo ito para sa mga susunod na may sasagutan kang form at i-share mo ito sa kakilala mong laging nagkakamali sa mga application form. Dahil dito sa Easy Lang Yan, mga bagay na akala mong mahirap, pinapadali natin. Easy lang yan! Napansin niyo po ba yung mga hugis sa kalikasan na paulit-ulit ang pattern mula po doon sa mga dahon hanggang doon sa mga sanga ng puno? Kung papaano nga bang nabubuo ang mga disenyo na ito na tinatawag na fractals. Panoorin po natin sa Wonders of Creation. Napansin mo ba na saan ka man tumingin sa kalikasan, parang may mga pattern na paulit-ulit na lumilitaw? Makikita ito sa mga sanga ng puno, mga ugat ng halaman, mga kidlat, mga ilog, mga ulap, at maging sa mga galaxy.
Sa likod ng mga pattern na ito ay may isang konsepto sa mathematics na tinatawag na fractals. Ang fractal ay isang pattern na paulit-ulit na umuulit sa iba't ibang sukat. Ang katangiang ito ay tinatawag na self-similarity, kung saan ang isang maliit na bahagi ay kamukha ng kabuuang anyo. Kaya kahit i-zoom in or i-zoom out ang isang fractal, makikita pa rin ang halos parehong disenyo. Dahil dito, nakanilikha ang mga fractals ng kahanga-hangang estetikong epekto na nagbibigay ng balanse, kaayusan at kagandahan sa ating kapaligiran. Ang mga sanga ng mga puno ay nahahati sa mas maliliit na sanga na may kaparehong pattern. Ang mga dahon ng fern ay binubuo ng mga maliliit na dahon na kahugis ng kabuuan at ang Romanesco broccoli ay nagtataglay ng mga espiral na paulit-ulit sa bawat antas. Makikita rin ang mga fractals sa mga baybayin, mga kawan ng ulap, mga kidlat, mga ilog, mga nyebe o snowflakes, at maging sa mga ugat ng halaman at mga ugat ng dugo sa katawan ng tao. Ipinakikita ng mga halimbawang ito na ang kalikasan ay hindi lamang maganda dahil sa kulay o hugis nito, kundi dahil din sa mga mathematical na pattern na paulit-ulit na lumilikha ng harmonya at kahangahangang biswal na kaayusan. Ngunit hindi lamang nagdudulot ng kagandahan ang mga fractals. May mahalaga rin itong gampanin sa pagiging efficient ng mga likas na sistema. Ang mga sanga ng puno at mga ugat ng halaman ay may fractal na ayos upang mapalaki ang saklaw ng pagkuha ng sikat ng araw, tubig at mga nutriyente habang gumagamit ng mas kaunting enerhiya. Ang mga ilog at mga sanga nito ay sumusunod din sa fractal na pattern na nagpapadali sa pagdaloy ng tubig at pamamahagi ng mga sustansya sa kalikasan. Gayun din, ang mga fractal na hugis ng mga ulap, kawan ng nyebe at mga baybayin ay bunga ng mga pisikal na proseso na tumutulong sa pagbabalanse ng klima at paghubog ng lupain. Ipinakikita ng agham na ang mga fractals ay hindi lamang mga magagandang patterns, kundi mahahalagang disenyo ng kalikasan na nagpapataas ng episyensya, katatagan at pagpapanatili ng mga ekosistema. Dahil dito, ginagamit ng mga siyentipiko, inhinyero at mga designers ang fractals upang mas maunawaan ang maraming proseso sa kalikasan. Nakatutulong ito sa pag-aaral ng paglaki ng mga halaman, pagkakabuo ng mga ulap, pag-agos ng mga ilog, at maging sa pag-aaral ng mga galaxy. Dahil sa pag-aaral ng mga patterns na ito, nakaimbento sila ng mga fractal antenna na mas malakas tumanggap ng signal sa mas maliit na sukat, mga sistema ng paglilinis ng tubig na ginagaya ang pagkakasanga ng mga ugat ng halaman, at mga medikal na implant at artificial na ugat ng dugo na gumagaya sa natural na fractal na estruktura ng katawan. Ipinakikita ng mga imbensyong ito na ang mga patterns ng kalikasan ay nagsisilbing mahalagang gabay sa paglikha ng mga makabagong teknolohiya na mas episyente at mas angkop sa pangangailangan ng tao. Nakamamangha, hindi ba? Sa bawat paulit-ulit na pattern sa kalikasan, mas nakikita natin ang kaayusan at karunungan ng dakilang manlilikha. Sa tulong ng agham, mas lalo nating nauunawaan ang mga disenyong matagal nang nakapaligid sa atin. Ang mga fractals ay hindi lamang mga pattern sa mathematics, kundi isang pagpapakita ng kahangahangang karunungan ng ating manlilikha. Isa na naman itong paalala na ang buong sanlilikha ay tunay na puno ng mga wonders of creation. Nakaranas na po ba kayo ng daliring parang naiipit o naglalak kapag ka binabaluktot? Maaaring yan daw po ay senyales ng tinatawag na trigger finger. Pero ano ba ang dahilan niyan at ano ang magandang kagamutan? Panoorin po natin sa ating Now You Know.
Napapansin mo bang may daliri kang biglang naiipit, naglalak o mahirap ituwid pagkatapos ibaluktot? Maaring ito ay senyales ng trigger finger. Pero ano nga ba ang trigger finger at bakit ito nangyayari? Ang trigger finger o stenosing tenosynovitis ay isang kondisyon kung saan nahihirapang dumulas ng maayos ang tendon na kumokontrol sa paggalaw ng daliri. Dahil dito, maaring mag-lock o maipit ang daliri kapag sinusubukang igalaw ito. Ilan sa mga karaniwang sintomas ng trigger finger ay ang pagsakit o paninigas ng daliri lalo na sa umaga, pakiramdam na may click o snap kapag ginagalaw ang daliri, paglock ng daliri kapag nakabaluktot, at hirap ituwid o igalaw ang apektadong daliri. Mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng trigger finger sa mga madalas gumamit ng kamay sa paulit-ulit na gawain, may diabetes, may rheumatoid arthritis o iba pang kondisyon na may kinalaman sa pamamaga ng kasukasuan. At mas karaniwan ito sa mga kababaihan kaysa kalalakihan. Upang matukoy ang trigger finger, karaniwang sapat na ang physical examination ng doktor. Sa ilang pagkakataon, maaring magrekomenda ng karagdagang tests upang maalis ang ibang posibleng sanhi ng sintomas. Maaring kabilang sa paggamot ang pagpapahinga ng kamay, splinting, anti-inflammatory medications o steroid injection. Kapag hindi naging epektibo ang mga ito, maaring irekomenda ang operasyon upang maibalik ang maayos na paggalaw ng daliri. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Marami po ang naniniwalang kailangan ng malaki ang kita para makapag-ipon. Pero totoo nga ba ito? Paano nga bang makapagsisimulang magpalago ng ipon kahit na hindi ka naman kalakihan ang kita mo? Panoorin natin sa atin pong You Can Do It. Ang pagiging mayaman ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong sinasahod, kundi kung papaano mo ito i-manage, iplano, at ma-handle. Dahil kahit na maliit lang ang iyong nakukuha sa iyong trabaho, pero kung ikaw ay marunong humawak nito, ay madali mo lang itong mapapalago. Pero paano mo nga ba ito magagawa? Ito ang ilang mga tips on how to build wealth without high income. Pay yourself first. Bago gumastos sa mga bagay na hindi naman importante, magtabi muna para sa ipon. Kahit small amount lang ito, ay malaki pa rin kapag ito ay napag-ipunan. Find ways to increase your income. Maghanap ng sideline na makatutulong para tumaas ang income mo. Iwasan ang high interest debt. Kung may credit card o loan na mataas ang interest, unahin itong bayaran para hindi maubos ang pera mo sa interest. Keep learning about money. Magbasa ng books, manood ng videos, o makinig sa podcast tungkol sa personal finance. Financial knowledge helps you make better decisions. Live below your means. Maging kontento kung ano ang mayroon ka lang. Maging masaya kung ano lang ang iyong makakaya. Huwag mamuhay na akala mo ay lahat dapat mayroon ka. Be contented dahil sa ganitong paraan ay hindi ka magkakaroon ng problema in the future. Trust the process. Building wealth doesn't happen overnight. But consistent habits and smart financial decisions will pay off in the long run. You can do it!
Atin naman po ngayong kausapin na ating mga kapatid sa dako po ng Taytay Rizal. Alamin natin sino po ang ating sasaklolohan kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Good morning po sa inyo dyan sa Taytay Rizal. Rise and shine. Good morning, Kuya! At good morning sa lahat ng ating mga kasambahay! Rise and shine! Nandito po kami ngayon sa Rizal Police Provincial Office dito sa Cabrera Road, Taytay, Rizal. At kasama po natin ngayon ang mga kapatid sa MCGI Taytay Chapter para i-grant ang kahilingan ng ating mga kapulisan dito mismo sa kanilang provincial office. Ipagkakaloob natin sa kanila ngayon ang 20 solar street lights. Sa awat tulong ng Diyos, ito po ay ginawa ng ating mga kapatid mula dito sa Rizal at pinagtulong-tulungan maitayo ng halos isang buwan. Layunin na matulungan ang ating mga kapulisan na magbigay ng liwanag sa kanila sa gabi habang sila ay on duty. Ako maraming salamat po sa tulong na binigay niyo sa amin sa pag-provide po ng 20 na solar light post. Napakalaking bagay po yun. Sana po huwag kayong magsawang suportahan kami yung mga kapulisan nyo dito sa Rizal Police Provincial Office po. So thank you so much po. It's something na we really appreciate and rest assured po na we will always do our best na to serve and protect yung mga mamamayan natin sa Rizal Province. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong ito na makatulong po sa ating mga kababayan na katuwang natin sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng ating probinsya. Because MCGI cares, MCGI shine, to God be the glory, pag-ibig! balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kapatid at sa patuloy ninyong pakikipagkaisa. Tayo po'y maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Keep on shining and keep on caring. At tunghayan naman natin ang kwento ng pagsisikap ng isang tatay na sa kabila ng katandaan ay patuloy na naghahanap buhay bilang isang karpintero upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Nilo San Jose, 68 years old, nakatira po sa Imus, Cavite. Ako po ay nag-aral ng high school lamang hanggang 3rd year. Ngayon, hindi na po ako nakatapos ng high school dahil hindi na po nakaya ng aking mga lola at lola. Nagpasya na lang po ako maghanap buhay. Yun, sa aking paghahanap buhay na aaliw na po ako dahil kumikita na po ako, hindi na po ako nakapagpatuloy na mag-aral. Hanggang sa nakapasok po ako ng pabrika. After po ng 5 years sa pabrika, nagtrabaho ulit po ako sa construction. Hanggang sa ngayon, sa construction po ako nagtatrabaho. Natuto po ako magpintura. Sama-sama ako sa mga marunong magpintura, marunong magkarpintero. Kasi palatanong po ako. Tatanong ako sa mga marunong, sumusunod ako sa kanila kung ano yung utos nila. Dahil interesado rin po ako matuto magkarpintero saka magpintor. Hanggang sa nagsarili na po akong mangontrata ng mga cabinet, saka nagpipintura ng bubong, bahay. Awa ng Diyos, natutunan ko po yung mga yung trabaho na ho yun. Almost 20 years na po ako sa larangan ng construction. Kasi sa carpentry, may magpapagawa ang cabinet. Una, tatanungin ko doon sa magpapagawa kung anong laki ng cabinet, saka anong klaseng cabinet. Ngayon, ano ko sa kanila yung materyales.
kung anong mga materyales ang kailangan or kailangan pang pinturahan. So, idadagdag ko pa sa labor ko yung pintura kasi merong carpentry lang, walang pintura. Yung sa bubong naman, i-estimate din ngayon, kukunin ko yung mga dapat palitan, yung mga kahoy, yung yero, tapos o kaya minsan repair lang, mga butas-butas. Yun ang aking mga ginagawa sa construction. Ay minsan nakakatagpo ka ng yung papagawa baga wise sila minsan kasi wala kayong pinirmahan na gagawin. Minsan meron silang dinadagdag na wala sa usapan. Pero minsan may kausap naman ako, maayos naman. Nasisiya naman sila doon sa aking paggawa. Minsan rekomenda ng mga kaibigan, tapos minsan may mga tao na papadaan sa ginagawa ko. Ngayon, pinakausap niya ako na kung available sa mga next week o ganun, pwede ko rin siyang puntahan para pa-estimate yung mga paggagawa nila. Ang pagkakaiba po kasi yung on-call, hindi ka daily ang bayad sa'yo sa pabrika kasi daily na yun. Sa on-call, pwede kang yung kontrata. Awa naman ng Diyos yung aking kinikitan. Nakakasapat naman po, kaya lang minsan may time talagang kinukulang din dahil may mga problema sa mga bayarin, sa kuryente, sa tubig. Talagang kulang talaga kung pagsasabayin po yung bayarin. Awa tulong ng Diyos naman na iraraos naman po yung aking hanap buhay. Kasi po, kung hindi ako magpapatuloy maghanap buhay, wala kakainin yung pamilya ko. Kaya nagpapatuloy ako sa tulong ng Diyos na bigyan ako ng buhay at lakas. Siguro, yung aking paghahanap buhay na binibigay sa akin ng lakas ng Diyos. Dahil meron akong pamilyang mahal sa buhay na inaasahan nila ako. Kasi sa edad ko talaga, medyo sa iba talaga, sa tingin ko lang, hindi na kaya. Pero sa awa ng Diyos, binibigyan ako ng lakas para makatulong ako sa aking pamilya, masuportahan ko silang financial. Habang nabubuhay ako, binibigyan ako, yun, pagsisilbihan ko, yung pamilya ko. Kung nagpapasalamat ko sa Diyos, yung hanggang ngayon, sa edad ko, binibigyan niya pa ako ng buhay at lakas. Yung aking pamilya, awa ng Diyos, wala naman sa amin may sakit na mabigat. May papayo ko sa bilang isang padre di pamilya, kailangan talaga yung lakas ng loob, pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kung hindi ka naman bibigyan ng lakas ng Diyos, hindi ka makakapagtrabaho. Kaya ka maghanap buhay para sa mahal mo sa buhay, yung mga anak mo, asawa mo. Kasi kung hindi mo isipin yung anak mo, asawa mo, walang silbi ka. Siyempre, ang akin, kaya gusto ko magkumita para yung pamilya ko, mabigyan ko ng suporta sa financial, mga ganon, pagkain. Hindi yung maghanap buhay, para sa sarili ko lang, hindi. Para sa aking pamilya. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat nating ginagawa. Laki pa natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa atin pong viewpoint, muli ay nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue kung ano ang kanilang pananaw tungkol dito. Siguro po ay nababalitaan na ninyo ang iba't ibang mga bagay ngayon na pinag-uusapan sa iba't ibang mga platforms. Kayo ba isang ayon po na ipagbawal yung mga violent games sa mga kabataan? At ano ang dahilan po ninyo? Tunghayan natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din naman natin kung ano po ba ang maaari nating makuhang pananaw mula sa banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Sangayon ako na ipagbawal yung violent games sa mga kabataan, pero pwede rin naman na kontrolin lang din ng mga magulang yung paglalaro ng mga violent games. Actually, nasa magulang na rin yan eh. Kahit napigilan mo yung mga bata, paglabas ng bahay niyan, hindi mo na alam yung ginagawa niyan eh. So siguro, like sa mga computer shops,
Yun siguro magkaroon sila ng mga strict na panuntunan sa paglalaro sa computer shop. Tapos tanggalin lang yung mga siguro yung mga masyadong violente na laro, like yung mga COD. Yan, violente talaga yun. Siguro kung mga laro lang, mga Pac-Man, mga old school, yun siguro. Pabor po ako ma'am na ipagbawal yung games kasi nakakasira talaga sa mga kabataan yan. Hindi sila napupokus sa pag-aaral ma'am. Kaya sa ngayon po talaga ako ma'am, yung karumal-dumal na barilan na yan, ma'am, talagang hindi po magandang influensya sa mga bata, ma'am. Ako, 4 ang estudyante ko, gusto ko talagang ipagbawal yan, ma'am, kasi nakakasira sa isip ng mga bata, ma'am, kasi ginagawa nila sa tunay na buhay yan, eh. Mabubuli sila, tulad ng nangyari doon, di ba? Nang-umpisa sa bully, pero ang talagang umpisa nun, ma'am, yung online games. Kung ano yung nakikita nila sa cellphone, kasi ngayon, cellphone ng mga kabataan yun, eh. Kung ano yung nakikita nila sa cellphone, yun din po ang ginagawa nila sa personal na buhay, ma'am. Kaya, hindi po talaga maganda yan sa bata, ma'am. Kung ako masusunod, gusto ko talagang matanggal yan, ma'am. Hindi kami sumasang-ayon sa ganyan. Gusto namin kahit sa mga school nila, dapat i-train din nila ng mga magagandang, mabubuting bagay. Sa akin, mas okay na pong hindi pagbawali kasi mas better naman pong hindi dahil yung iba po doon naman po nag-i-enjoy. So, mas okay pong hindi na lang. Mas better din naman po talaga kahit huwag na lang po. Kasi may iba naman po na magbaril-barilan na lang po sila ng laruan. Oo, dapat lang kasi nakakatakot lalo na sa eskwelahan na ang daming mga bata. Kaya dapat lang ipagbawal. Hindi lang naman violence may mga iba pa nung hindi dapat na makikita ng mga bata. Kasi kahit kunting yung madali nilang ma-adapt, isip nila akala nila ano kaya kung gawin ko rin. Hindi dapat talaga. Hindi dapat talaga yun na mga game na violence na kasi pinamamarisa ng mga bata yun. Kung ano kasi ang nakikita nila, kanilang ginagawa. Ayun, dapat i-close na yan. Hindi na gawin mga games na yan. Para yung mga bata tahimik mag-aral, makapag-aral ng mabuti. Pwede talaga ang mga games na yan na violence. Kasi dyan sila natutukso ang mga bata na maggawa ng ganyan rin. Lalo ngayon, ang mga bata kung hindi mo ilapit sa Panginoon na mananampalataya sila, kaya sa mga nangyari yan, kaya ang mga bata kailangan ilapit sa Panginoon para sila ay matuto para paiwasan ang mga violence na ganyan ang mga nangyari sa mga Dahil po malaki po yung impluwensya nila dahil nga po dun sa nangyaring insidente dun sa Tacloban. Ang akala po nila is yung laro po is nagiging totoo na po kaya ginagawa po nila yun sa kapwa nila kabataan. And marami pong nadadamay. And sad to say po marami pong namatay dun sa incidenteng sa Tacloban po. Yun na po. Sa usapan ng developmental psychology, mahalagang tingnan kung paano naaapektuhan ng mga libangan ang pag-iisip at pag-uugali ng mga kabataan. Ang paglalaro ng violent games ay maaaring makaapekto sa asal at may mga pag-aaral na nagsasabing kapag matagal at walang gabay ang exposure sa ganitong content, pwede nitong maapektuhan ang sensitivity sa karahasan, empathy, at baguhin ang paraan ng pakikitungo sa iba. Pero ano kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Lahat ng video games na violent video games, ipagbawal nyo sa inyong mga anak. Sa Australia, meron silang list ng prohibited computer games. Ibinaban ng Australia. Maganda yung diwa ng Australia Ban yan, yung mga violent, yung pasabugan ng mukha, sasabog ang bahay. Nagtuturo yan, na-i-imprint sa isip ng tao yan Yung violence na yon. Kaya ang susunod na henerasyon ng mga tao, puro mga hurmentado, puro mga destroyer. Yan ang susunod na henerasyon ng tao. Alam nyo mga kapatid, yan ang katuparan ng hula Ang mga anak magiging masuwayin sa mga magulang. Umagap tayo sa ating mga anak, mga kapatid. Yung mga related sa healthy physical activities at saka yung mga activities na may kinalaman sa mga salita ng Diyos.
Kasi unang-una, sabi ng Biblia, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Ano nangyayari sa mga bata ngayon? Wala nang bahagi ang Diyos sa buhay ng kabataan ngayon. Computer games na. Gusto ko mailigtas yung magulang nyo at kayo. Mailigtas kayo dyan sa anyo na yan ang masama. Napakasama niyan. Pero mo, computer ng computer 24 oras. Kaya pala hindi na kumikilo, sakala nila nakatulog. Yung pala, patay na. Brain dead na. Kasi, ang atin pong kaisipan may limit. Bawal kasi ng Biblia talaga yung mag-iisip ka ng higit sa nararapat o normal na pag-iisip. Pagka nagko-computer games ka, kuminsan, ang kaisipan gumagana, no? Kung paano ka mag-i-strategy, no? Pag hindi na kaya, mayroon nang mapapatid na, yung sinasabi sa Biblia na bago ang panaling pilak ay mapatid. No? Merong ng buhay Merong strings of life sa ating pagkatao. 12:1, koma mo na lang sa 6. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Bago ang panaling pilak ay mapatid o ang mangkok na ginto ay mabasag o ang banga ay mabasag sa bukal o ang gulong ay masira sa balon. Sa ating pagkatao, mayroong tinutukoy panaling pilak na mapapatid. Merong mangkok na ginto na mababasag. Hindi naman literal yan na mangkok Ang mangkok na ginto, hindi mo mababasag yun. Pero, yan, mangkok na ginto na bahagi ng ating pagkatao, mababasag. Ang banga, mababasag sa bukal. Hindi rin naman literal yan Wala namang banga na nababasag sa bukal Nasa ating pagkatao yan. Ang gulong ay masira sa balon. Yan, mga inert faculties ng tao na pagka tumatanda, nasisira, napapatid yung panaling pilak. Ang nangyayari, bata pa, mangyayari na sa iyo yan. Pag wala kang alaala sa Diyos. Kaya yung mga kabataan natin, bantayan natin. At sa atin pa rin naman pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at makapagpakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Ngayon, parang ang hirap na makipag-usap sa mga parents. Parang nalalayo yung mga loob nila. Recently, me and my dad got into a little quarrel, and it's just a little quarrel po. It's like I disobeyed and I didn't follow, and he got mad, and it's understandable po. So, and now he's kind of mad at me, and I get it lang po, like, I understand why. I want to ask for his forgiveness. I understand na what I did was wrong. I could have done better, and I should have followed. And that's it lang po. Who is this person for you? She's my ex-best friend. Hindi naman gano'ng kalala, pero I feel like naka-hold siya ng grudge sa akin sa situation na yun. I tried to protect her sa iyang side because I don't want her to get hurt. But at the same time, I wanted to ask for forgiveness because I didn't ask her consent. Gagawin ko yun sa kanya or to-tolerate ko yun na behavior para lang i-protect siya. Maybe for my parents na lang.
Kasi growing up, I have my lapses as well. Hindi ako naging perfect na anak sa kanila. Dumaan ako ng mga rebellious stage sa buhay. So ngayon na I lost both of them, my mom and my dad, parang nahihinayang lang ako na sana ginawa ko ang best ko on my younger years, na nakita nila that I'm doing my best instead of the rebellious phase ng buhay ko. So, maybe siguro ganon. Yung parents ko po. Sa panahon ngayon, parang ang hirap na makipag-usap sa mga parents. Parang nalalayo yung mga loob nila. At sa simpleng bagay lang, parang malaki na para sa'yo yung kasalanan. Yung mga binigay mo na problema sa kanila, parang ang laki na para sa'yo kasi pinagalitan ka. Ganon po. So, kay mama and kay daddy, to ask for forgiveness sa mga lapses ko before. Kasi nga yun, may mga mistakes tayo and mga bad choices sa buhay na nagawa that I'm not really proud of. So, yun lang. Pwede niyo po ba silang tawagan po? Ngayon, I do not have my mom and dad anymore. So, my mom passed away when I was in fourth year college pa. Tapos, si daddy, wala na din. He died cardiac arrest din 4 years ago. So, yung mga every time na I miss them, every time na may naiisip ko sila. So, I always pray and I always ask for forgiveness sa mga ano. So, that's why ngayon, sa mga anak ko, I really tried my best as well to be the best parent for them para makabawi man lang ako sa mga sakit ng ulo na nabigay ko sa parents ko. So, yun. Wala, I don't know kung if matawagan ako si mama sa messenger. Try daw po. Okay, okay. Ma! Ma, sorry ma. Sorry. Kamu siya ka? Sa akong mga sala. Kamu siya di ka? Wala lang, sorry lang. Uli na! Na, diri practice. Mana practice. Sige na! Tulit ikaw, maagin ako na sa kananawag ka. Uli na. Mananay mo. Bye-bye. Kamaw. Gaano po kahalaga na makapag-ask tayo ng forgiveness po sa atong kasalanan? 100% kailangan talaga natin kasi sa iba parang nami-misunderstood nila or sa yung sarili. Pero if ever mag-deep talks kayo ng parents mo, parang mawala lahat yung mga hinanakits ninyo. Yun lang. Thank you. Tuloy pa rin po ang atin po naman ngayong panibagong schedule. Ngayon po ay pagpapasimula na ng atin pong mass indoctrination. Ito po ang unang araw sa session po na ito. Mamayang gabi, 7 p.m. Philippine Standard Time. Pag-aaral po ito ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang mga aral na atin naman pong binabasa mula sa banal na kasulatan. At kami po ay nag-aanyaya rin pag Monday dito po sa ating segment na Rise and Shine dito sa ating programang Good Morning Kuya. And soon, tabayanan po ninyo ang ating SK sa GMK. At ang Serbisyong Bayanihan po ay napapanood pa rin po ninyo. Ito ay ang ating mga public services. Yan po ay Monday to Friday, 4 p.m. dito po sa UNTV at sa iba't ibang mga platforms na atin po namang ginagamit. Ang atin po mga charity centers ay nagpapatuloy ng pagsisilbi. Ongoing po tayo ngayon sa Valenzuela City MCGI Charity Center. Yan po ay nasa number 22T Serrano Street, Marulas. At pag Tuesday po, bukas, dyan po naman tayo sa atin pong MCGI Charity Center, Parañaque City, sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. At sa Wednesday po, kung loloobin ng Panginoon, ang ating MCGI Charity Center ay bukas naman po sa number 35 Reliance Barangay Nagkaisang Nayon. At
Pag Thursday, dyan po naman sa Tagum City, Davao del Norte, ang atin pong MCGI Charity Center sa Acaso Compound, Barangay Apocon ay nagsisilbi po sa inyo. At pag Friday, meron po tayong MCGI Charity Center operation ng ating MCGI Clinic sa Marikina City sa number 141 E. Rodriguez Avenue at ganoon din po sa Tuba, Benguet sa 3rd floor ng Emerald Sky View Center, Barangay Poblacion, Aspiras. At Monday to Friday, ang atin pong MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ay nagsisilbi po ng libreng serbisyo sa atin pong mga kapwa-tao na nangangailangan. And this coming July 6, kung loloobin po ng Diyos, dyan po tayo sa Barangay Pantalan, sa Bago, Orani, Bataan. Tayo po'y meron ng isasagawa ding medical mission po dyan. 5 o'clock in the morning po ang ating registration time hanggang alas 9 po ng umaga. Doon po sa mga meron ng stub ng atin pong free store, maaari po kayong mag-claim dyan po sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Pag Tuesday and Thursday po, maaari kayo makapag-claim dyan nung inyo pong mga stub, 9 to 12 ng tanghali po. At yan po ay ang ating pa ring pagsisilbi sa pamamagitan po ng MCGI Free Store. On that note, minsan pa po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin. At iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapahayag ng labis na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa kanyang rendition ng awiting Kasangkapanin Mo, narito po si Sister Shari Go para sa ating On a Good Note. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinamakataas na pagpupuri magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning. Ang